So hindi nga pala nakapasok si Mister ngayon, umuulan pa kasi hindi pa talaga tumigil yung ulan. So kung nagpasyal-pasyal muna kami dito sa town, nag-date muna kami ni Mister. Ito nga pala yung kind of date namin mag-asawa. So andito nga pala kami sa second-hand shop dito sa town namin. Tingin-tingin lang kami ng mga second-hand na damit at ibang mga bagay-bagay. So meron nga pala silang mga summer na stocks, ang dami-dami. Meron ding pang Christmas. Si Mr. naman ay busy sa pagtingin ng mga CD. Gusto niya kasi bumili ng mga tracks. Mga lumang kanta na pwedeng ipatugtog sa sasakyan. Yung isa kasi namin sasakyan, hindi kasi tumutugtog yung radio. Tumutugtog naman pero mahina talaga yung reception o yung signal ng radio. Patingin-tingin nga pala ako sa mga kitchen stuff at ito nga pala ay bread maker. So hindi nga pala natapos pa si Mister sa pagpipili ng CD kaya naman tinulungan ko na. Nakakita nga pala ako ng Boyzone. So nakabili nga pala kami ng 5 CD. After naming magtingin-tingin sa second hand shop ay nagpunta naman kami dito. Umuulan nga pala. Dito naman kami sa bakery. Lunchtime na kasi at nagutom na kami ni Mister. Bibili kami ng kakainin para sa aming tanghalian. Ayaw na namin gumawa ng lunch sa bahay. So marami nga pala silang pagkain dito sa bakery at nakakatakam talaga. Pero talagang tinarget ni Mister na bilhin is yung chicken. Sobrang sarap kasi yung chicken nila dito at mura lang. Pagkatapos naming makabili ng pagkain, chicken at saka chips, naglakad na kami papunta sa sasakyan sa car park. Pagka-uwi ko ng bahay ay napag-isipan ko nang magluto agad ng hapunan. Magluluto nga pala ako ng empanada. Meron ako ditong harina, lalagyan ko lang ng asin. Maglalagay din ako ng butter, softened ito. So ito nga pala yung gagawin natin ay yung dough ng empanada. So kung naalala nyo, gumawa na ako ng empanada before. Ito nga pala ay kakaibang way of making empanada. Nakita ko na naman sa YouTube. So, imimix lang natin yung butter at kailangan natin gamitin ng kamay para mag-mix together. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng tubig at halu-haluin natin ito. Pag medyo dry pa, lagyan pa natin more ng tubig. So, alam nyo sa Nigeria, gumagawa din sila ng empanada. Tinatawag nila itong meat pie. Ito nga palang recipe ay Nigerian recipe ng paggawa ng empanada. Pagkatapos kong makagawa ng dough, ay lalagay ko ito sa ref. At maghihiwa na ako ngayon ng sangkap na gagamitin natin para sa paggawa ng ating meat. Ito yung ipapalaman natin. Kakailanganin lang natin ng carrots. Hihiwain lang natin ito ng pa-square-square na tiny talaga. Kakailanganin din natin ng patatas. Parehas lang yung pag-cut. Square-square din. Maglalagay din ako ng konting-konting bell pepper. So ang gagamitin ko nga pala ngayon ay beef o giniling na baka. Pagkatapos ay lalabas tayo ng bahay kahit maulan-ulan, magluluto pa rin tayo dito sa labas. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng olive oil sa isang pan. Igigisa na din natin yung ating sibuyas. Saute lang natin ito after few minutes. Ilalagay na natin yung ating meat. Kailangan maluto ito. So unfortunately, na-delete yung ibang video ng pagluluto ko. Ilagay ko na pala yung carrots at saka yung patatas na tinadtad ko kanina. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng harina, pampalapot ng ating meat. Pagkatapos natin ilagay yung harina, maglalagay tayo ng konting tubig. Gisa lang natin ito, mix together. So ilalagay ko sa comments kung ano pang nilagay ko na spices kanina. Ngayon naman ay sisimmer na natin ito at pagkatapos ng few minutes, ay lutong-luto na ang ating palaman sa empanada. Ngayon naman ay re-ready na natin yung ating dough at gagawin na natin itong circle-circle. I-ready na natin na paggawa ng empanada at ayan, kailangan ko muna i-divide yung ating dough para makapag hati-hati tayo. So, paggawa ng empanada ay marami talagang chichiburiche pero worth it naman. Meron nga pala akong bowl dito ginamit ko para makapag-form ako ng circle-circle. Yung empanada sa Pilipinas is may iba-ibang way. Merong iba nilalagyan nila ng pasas. Kakaiba din ng way ng paggawa nila ng dough. So, depende yan sa gumagawa ng empanada. Depende na rin sa recipe na nakuha ninyo. So, ito na, ready na ako. Maglalagay na ako ng palaman sa ating empanada. Huwag nating masyadong damihan yung palaman at baka pumutok yung ating empanada mamaya pagluto. Gamit ang fork is isisil natin yung ating empanada.
So, repeat lang natin yung process. Lagay natin yung meat. At pagkatapos ay ilalagay natin yung gagamitan natin ng fork para ma-seal yung ating empanada. So, after 48 years ay natapos na rin ang ating pag-seal-seal ng ating empanada. Medyo matagal-tagal pala itong proseso. Nakagawa na ako before, pero hindi masyadong marami yung ginawa ko. Dinamihan ko na ngayon kasi andito na kasi yung kapatid ko at additional na. Baka magkulang pa. So, nilagyan ko rin ng egg wash yung ating empanada bago natin ito i-bake. So, pwede nga palang i-bake at pwede ding prituhin yung ating empanada. Depende na rin sa inyo. Ako prefer ko talaga yung oven kasi mas healthy siya at hindi deep fry. Bawal kasi kay Mister yung deep fry. At dahil nakabili si Mister ng corn, lulutuin natin ito. First time sa summer makapagluto ako ng corn. Pag winter kasi wala talagang mais dito sa New Zealand. Sinasamantala ko talaga yung pagkakataon pag summer dito, pag maraming mais. Sobrang sarap kasi ng mais dito sa New Zealand at sobrang tamis. Ngayon naman ay gagawa ako ng salad. Of course, meron tayo ditong lettuce. Meron din tayong cucumber. Hihiwain lang natin ito at ikakat natin into half para hindi masyadong malaki at may design. Ngayon naman ay maghiwa ko ng cherry tomato. Sobrang liit talaga ng kamatis nila. Mag-shred din ako ng ating carrots. Pagkatapos ay ihalo natin ito together. Maglalagay ako ng parmesan, olive oil at saka asin. After 30 minutes, ay lutong-luto na pala yung ating empanada at ready na i-serve. Oh wow, looks very perfect. It's the empanadas from Ipanema. What's that? The empanadas from Ipanema. Empanada. Empanada from Ipanema. Put it down in here, love. There. There. Other one, big one. You get a big one. Oh, that's so. Maybe put it back and then, love. Thanks. Wow, look at that. I'll take a photo of you, love. So, ready? Close the oven so that you won't. Look at me. Alright, we're gonna eat them. Come on, I'm hungry. Are you hungry because you didn't eat lunch? You did lunch or no? What's sandwich? Okay. Well, corn is not yet cooked, I think. So, medyo na late nga pala ang pagkaluto ng mais. After few minutes, ayan, lutong-luto na yung ating mais. At lalagyan ko lang ito ng butter. Masarap talaga pag may butter yung mais. At maglalagay din tayo ng asin. At ayan na, ready na ating dinner for tonight. Dinner time! Come on, honey. Uncle Ryan is watching your phone. What is doing, Uncle Ryan? Oh my god, no. Oh, wow! Crunchy. I don't like corn. Corn is nice. Good for you. Have some sauce, ketchup. Dad, why is it not up in sauce? Delicious! Our dinner for tonight is called empanada. Girl from Ipanema. Empanada, and this is empanada. We have salad and we have corn. Eating corn, Dad? Corn dog? Yummy corn. Eat some corn and empanada, please. It's good, Mom. Ah! So, guys, let's eat dinner now. Ay! What happened? Our dinner for tonight is we have empanada. And we have also salad with our empanada. Because, of course, we need to be healthy. We have to be healthy. Now, nag-salad si Uncle Jado. We have corn. For the first time in the history, we have corn. So, minsan lang tayo magka-corn. Every summer lang dito sa New Zealand. What? Sweet. Very sweet. Yummy. The Silas So, I'll show you. This is our empanada, guys. I'll show you the inside. Oh, tingnan niyo. Look at the inside. Oh. Good Silas empanada. Was it that? I'm going to sell empanada now in the Philippines. I'm gonna make empanada, girl. Banana. Of course, there's salad. Honest review. Yummy. Delicious? What's the sauce inside the house? Delicious, Dad? Empanada? Banana. Eat the empanada.
Very good girl. What pa panud? Empanada. 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 See, you like your tongue of your dad. Yummy. Yummy? Empanada. What do you say if it's yummy in Filipino? Yummy na.